Magandang hapon mga bata! Welcome sa ating online children's meeting. Welcome din po sa mga magulang at shepherds na kasama natin ngayon. Ako nga pala si Ate Dini. At ako naman si Ate Diana. Handa na ba kayong makinig? Kung handa na, maupo na kayo ng maayos at ihanda ang inyong mga tenga upang makinig sa salita ng Diyos. Noong nakaraang Sabado, nakilala natin si Daniel at ang kanyang 3 kaibigan. Naalala ninyo ba kung ano ang kwento nila? Tama! Hindi nila kinain ang pagkain at inumin ng hari dahil alam nila na ang mga yaon ay inalay muna sa mga diyos-diyosan bago kainin. Ipinasya ni Daniel ang kanyang puso na hindi marungisan ang kanyang sarili. Sila rin ang napili na maglingkod kay Haring Nebuchadnezzar dahil sila ang pinakamarurunong at makikisig mula sa lahat ng kabataan doon. Walang anumang kapintasan ang nakita sa kanila. Kaya, dinala sila sa bulwagan ng hari at naglingkod roon. Ngayong hapon naman ay pagpapatuloy natin ang kanilang kwento. Ano kaya ang sumunod na nangyari matapos silang mapili upang maglingkod sa hari? Bago yan, umawit muna tayo. Sa 2nd taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar, siya ay nagkaroon ng mga panaginip. Ang kanyang espiritu ay nababagabag at hindi makatulog. Kaya, ipinag-utos niya na tawagin ng mga salamangkero, mga engkantador, mga manghuhula, at mga kaldeyo upang sabihin sa hari ang kanyang mga panaginip. Sila ay dumating at humarap sa hari. At sinabi ng hari sa kanila, ako'y nananaginip at ang aking espiritu ay nababagabag sa pagnanais na maunawaan ang panaginip. Kaya, sumugot ang mga kaldeo sa hari at hiniling na sabihin sa kanila kung ano ang kanyang panaginip upang ito ay malaman nila at maipaliwanag rin sa hari. Subalit, ang nais ni Haring Nebuchadnezzar ay sila ang magsabi sa kanya kung ano ang kanyang napanaginipan at kung ano ang ibig sabihin nito. Kung maipapaalam nila sa hari kung ano ito, tatanggap sila ng mga kaloob, mga gantimpala at dakilang karangalan mula sa hari. Subalit kung hindi nila ito masasabi sa kanya, sila ay mapapahamak. Sa pangalawang pagkakataon ay hiniling ng mga Kaldeo na ipaalam sa kanila ang panaginip ng hari upang kanilang mabigyan ng paliwanag, pero buo na ang kautusan ng hari. Sinabi ng mga Kaldeo kay Haring Nebuchadnezzar na walang tao sa lupa ang makapagbibigay ng hinihingi ng hari, sapagkat walang gayong dakilang hari o namumuno ang nagtanong ng gayong bagay sa kanino mang salamangkero, engkantador o Kaldeo. Sinabi rin nila na ang bagay na kanyang hinihingi ay napakahirap at walang makakapagpakita nito sa hari, maliban sa mga Diyos, na ang tahanan ay hindi kasama ng tao. Dahil sa bagay na ito, ang hari ay nagalit at naging mabagsik at iniutos na patayin ang lahat ng pantas ng Babylonia. At ang utos ay kumalat na, ang mga pantas ay papatayin. At hinanap nila si Daniel
at ang kanyang mga kasama upang patayin sila. Lumabas si Arioch na punong kawal ng bantay ng hari upang patayin ang mga pantas ng Babylonia. Si Daniel naman ay maingat at mahinahong sumagot kay Arioch. Sinabi niya sa punong kawal, "Bakit madalian ang utos ng hari?" Ipinaliwanag naman ni Arioch ang pangyayari kay Daniel. Kaya't si Daniel ay pumasok at humiling sa hari na bigyan siya ng panahon upang kanyang maipaalam sa hari ang kahulugan. Pumasok si Daniel sa kanyang bahay at ipinaalam ang pangyayari kina Hananias, Mishael at Azarias na kanyang mga kaibigan. Kanyang sinabihan sila na humingi ng awa sa Diyos ng kalangitan tungkol sa hiwagang ito, upang si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay huwag mamatay na kasama ng ibang mga pantas ng Babylonia. At dininig sila ng Diyos. Ang hiwaga ay inihayag ni Daniel sa isang pangitain sa gabi. Nang magkagayoy, pinuri niya ang Diyos sa langit. Kaya't pinuntahan ni Daniel si Arioch na siyang hinirang ng hari upang patayin ang mga pantas ng Babylonia. At sinabi sa kanya ang ganito, "Huwag mong patayin ang mga pantas ng Babylonia. Dalhin mo ako sa harapan ng hari at aking ipaaalam sa hari ang kahulugan." Nagmamadaling dinala ni Arioch si Daniel sa hari at sinabing nakatagpo siya ng isang lalaki sa mga bihag mula sa Juda na makapagsasabi ng kahulugan sa hari. Tinanong ng hari si Daniel, "Kaya mo bang ipaalam sa akin ang panaginip na aking nakita at ang kahulugan nito?" Si Daniel ay sumagot, "Walang pantas, mga engkantador o mga salamangkero man ang makapagpapakita sa hari ng hiwaga na hiningi ng hari. Ngunit may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga hiwaga at kanyang ipinaalam sa Haring Nebukadnezar kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Ano kaya ang panaginip ng hari?" Sa kanyang panaginip ay nakakita ang hari ng isang malaking rebulto. Ito ay malaki, lubhang makinang na tumayo sa harapan ng hari at ang anyo nito ay nakakakilabot. Ang ulo ng rebultong ito ay dalisay na ginto. Ang dibdib at mga bisig nito ay pilak. Ang tiyan at mga hita nito ay tanso. Ang mga binti nito ay bakal. Ang mga paa nito ay may bahaging bakal at may bahaging luwad. Sa panaginip ng hari ay patuloy siyang tumitingin hanggang sa may natibag na isang bato, hindi sa pamamagitan ng mga kamay, at ito'y tumama sa rebulto, sa mga paa nitong bakal at luwad, at dinurog ang mga ito. Nang magkagayon, ang bakal, ang luwad, ang tanso, ang pilak, at ang ginto ay nagkadurog-durog, at naging parang dayami sa giikan sa tag-araw. At ang mga ito ay tinangay ng hangin, ano pat hindi matagpuan ang anumang bakas ng mga iyon. Ngunit, ang bato na tumama sa rebulto ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Matapos ilahad ni Daniel ang panaginip ng hari, ibinigay din niya ang kahulugan nito. Sinabi ni Daniel na kay Haring Nebukadnezar ibinigay ng Diyos ng mga kalangitan ang pagkahari, kapangyarihan at lakas at kaluwalhatian, at saan man naninirahan ang mga anak ng mga tao, mga hayop sa parang o mga ibon sa himpapawid ay binigay sa kanyang mga kamay. Si Haring Nebukadnezar ang ulong ginto. Ang katawan naman na gawa sa iba't ibang materyales ay mga mas mababang kaharian na sumunod kay Nebukadnezar. Bawat material ay may isinisimbolong kaharian. Ipinaliwanag ni Daniel sa hari na sa panahon ng mga susunod na hari, ang Diyos ng mga kalangitan ay magtatatag ng isang kahariang hindi kailanman magigiba, o ang kapangyarihan nito'y iiwan sa ibang bayan. Dudurugin nito at wawakasin ng lahat ng mga kahariang iyon, at ito'y mananatili magpakailanman sa pamamagitan ng pangitain ng isang bato na dumurog sa isang malaking rebulto ay ipinakita ng Diyos sa hari kung ano ang mga mangyayari sa hinaharap. Sinabi ni Daniel na ang panaginip ay totoo at ang kahulugan nito'y mapagkakatiwalaan. Na magkagayoy, nagpatira pa si Haring Nebukadnezar at nagbigay galang kay Daniel.
at nagutos na sila'y maghandog ng alay at ng insenso sa kanya. Sumugot ang hari kay Daniel at nagsabi, "Tunay na ang inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari at tagapahayag ng mga hiwaga. Yamang na ipahayag mo ang hiwagang ito." Dahil dito, binigyan ng hari si Daniel ng mataas na karangalan at ng maraming malalaking kaloob, at kanyang ginawa siyang tagapamahala sa buong lalawigan ng Babylonia, at punong tagapamahala ng lahat ng panta sa Babylonia. At si Daniel ay humiling sa hari, at kanyang hinirang sina Shadrach, Meshach, at Abednego upang mamahala sa mga gawain sa lalawigan ng Babylonia. Si Daniel ay namalagi sa bulwagan ng hari. Mga bata, ano kaya ang mahahalagang aral na dapat nating matutunan mula sa kwentong ating narinig? Una, nang malaman ni Daniel na walang sino man ang makatugon sa hari sa pag-uutos nito, na ipaalam ang kanyang panaginip at ang kahulugan nito. Nababatid niyang tangi ang Diyos ng mga kalangitan ang makakagawa nito. Kaya, lumapit siya sa kanyang mga kaibigan at sinabihan silang manalangin kay Jehovah. Alam ni Daniel na tanging ang Diyos ang makapagbubukas ng hiwagang ito. Kaya sa halip na subukang tuklasin kung ano ito, sila ay nanalangin at dumepende sa paghahayag ng Diyos. Mga bata, ito rin dapat ang maging pag-uugali natin ngayon, lalo na sa mga problema na tila ba imposibleng masolusyonan. Kapag hindi na natin alam ang gagawin, matutunan nawa nating lumapit sa Panginoong Hesus at manalangin. Tiyak na tutulungan tayo ng Panginoon, gaya ng ginawa niya kay Daniel at kanyang mga kaibigan. Pangalawa, napansin niyo ba kung ano ang naging reaksyon ni Daniel nang malaman niyang sila ay ipapapatay? Sinabi ng Biblia na maingat at mahinahon siyang nagsalita kay Aryok. Marami sa atin ay mabilis mag-react o kaya'y natataranta kapag tayo ay may maririnig na balita. Madalas tayo ay nagpapanik agad, lalo na kung ito ay hindi magandang balita. At dahil rin dito, madalas tayong nakakapagbitaw ng mga salitang hindi naman natin ibig sabihin. Subalit si Daniel ay naging maingat at mahinahon sa kanyang pagtugon. Nawa, maging ganito rin tayo mga bata. Ngayon naman, sabay-sabay nating basahin ang ating Bible verse. Una sa Ingles at pangalawa sa Tagalog. James 1:19. You know this, my beloved brothers, but let every man be quick to hear, slow to speak, slow to wrath. Santiago 1:19. Unawain ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit. Story time! Ang ating pangalawang kwento ngayon ay tungkol sa magagalating si Alex. Minsan, sa isang maliit na bayan, may isang batang lalaki na nagngangalang Alex. Hindi niya mapigilan o makontrol ang kanyang galit at madalas nakakasakit ng ibang tao gamit ang kanyang matatalas na salita. "Ma, ang tabang naman nitong lugaw na to. Ayokong kainin ito," sabi ni Alex, sabay tabig sa mangkok ng lugaw na inihain sa kanya. "Huwag kang ang paharang-harang, Billy. Umalis ka dyan," sabi niya naman sa nakababata niyang kapatid. Pinalo niya ang kamay nito at nasaktan ng kawawang si Billy. Maraming nasaktang tao si Alex dahil hindi niya nakokontrol ang kanyang galit. Kaya siya rin mismo ay hindi masaya. Isang araw, tinawag siya ng kanyang tatay upang turuan siya ng isang leksyon. "Alex, lumapit ka rito," sabi ng kanyang ama. "Sa tuwing ika'y nagagalit, magpupukpok ka ng isang pako sa bakod natin." Tumugon naman si Alex sa kanyang tatay at sinabing susubukan niya ito. Sa unang araw, nagpukpok siya ng halos 30 pako sa kanilang bakod dahil halos buong araw siyang galit. Subalit sa mga sumunod na araw, unti-unting natututunan ni Alex na kontrolin ang kanyang galit. Kaya, paunti rin ng paunti ang pako na inilalagay niya sa kanilang bakod.
Pumunta siya sa kanyang ama at nagsabing, "Tatay, napagtanto ko na mas madaling ikontrol ang aking galit kaysa magpukpok ng mga pako." Masayang sabi niya. Sumang-ayon naman sa kanya ang kanyang ama. Sa wakas, dumating ang araw na napansin ni Alex na hindi na siya nagagalit. Kaya, dali-dali siyang pumunta sa kanyang ama at sinabi sa tingin niya ay natutunan niya ng kontrolin ng kanyang galit. Mabuti yan, anak. Ngayon, mayroon ka pang isang bagay na dapat gawin. Kapag sa tingin mo ay nakokontrol mo na ang iyong galit, sa tuwing nagagawa mo ito, magtanggal ka ng isang pako mula sa iyong mga ikinabit. At gayon nga ang ginawa ni Alex. Nang sumunod na araw, nakapagtimpi siya at tinanggal ang ilang pako mula sa bakod. At matapos ang ilang araw, natanggal niya na ang lahat ng mga pako mula roon. Sobrang saya niya, kaya dali-daling pumunta siya sa kanyang ama at kwento ang tungkol dito. Tatay! Tatay! Natanggal ko na ang lahat ng mga pako sa bakod natin. Hindi na ako magagalit. Magaling, anak! Puri sa kanya ng kanyang ama. Ngayon naman ay sumama ka sa akin at may ipapakita ko sa iyo. Hinawakan ng ama ang kamay ni Alex at nagtungo sila sa bakod ng kanilang bahay. Sinabihan niya si Alex na tingnan ang kanilang bakod. Nakikita mo ba ito, Alex? Kahit natanggal mo na ang mga pako mula sa bakod na ito, ang mga butas ay nariyan pa rin. Hindi na ito kagaya ng dati. Maaari mo po bang ipaliwanag ito sa akin? Hindi ko maintindihan, sabi ni Alex. Sumagot ang kanyang ama. Kahit na natanggal mo na ang lahat ng mga pako, ay nariyan pa rin ang mga butas. Katulad nito, kapag nagsasalita ka ng hindi magandang bagay sa iba, kapag ikaw ay nagagalit, nagiiwan ka ng mga peklat o palatandaan sa mga isip at puso nila habang buhay. Nalaman ko na ngayon na marami pala akong nasaktang mga tao dahil sa pagiging magagalitin ko. Wika ni Alex. Okay lang yan, anak. Maaari ka pang maging mas mabuting tao. Tugon naman ng kanyang ama. Simula noon ay natutunan na ni Alex na kontrolin ang kanyang galit at siya ay naging isang batang mabuti at masiyahin. Oh, nagustuhan ninyo ba ang ating kwento ngayon? Nawa, matutunan rin natin na kontrolin ang ating nararamdaman upang hindi tayo makapagbitaw ng mga salitang makakasakit sa iba. Alam niyo ba ang pinakamainam na paraan upang magawa natin ito? Ito ay sa pamamagitan ng pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Kapag tayo ay magagalit na, matutunan sana natin labanan ito sa pamamagitan ng pagtawag ng Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus! Ngayon naman ay samahan ninyo kaming manalangin. O Panginoong Jesus! O Panginoong Jesus! Salamat po sa mga salitang nagtuturo sa amin Salamat po sa mga salitang nagtuturo sa amin na maging maayos na bata. na maging maayos na bata. Maging mga bata po sana kami Maging mga bata po sana kami na mabilis makinig sa inyong mga salita. na mabilis makinig sa inyong mga salita. Marahan sa pagsasalita Marahan sa pagsasalita at mabagal sa pagkagalit. at mabagal sa pagkagalit. Amen. Amen. Mga bata, hanggang dito muna ang ating meeting ngayon. Pero huwag kayong mag-alala dahil makikita muli tayo sa susunod na Sabado sa ganap na 2:00 hanggang 3:00 ng hapon dito sa ating online children's meeting. Sa susunod na Sabado ay makakarinig na naman kayo ng mga bagong kwento sa Biblia. Kaya dapat ay mag-join kayo uli. Para sa mga nakaraang episodes ng ating online children's meeting, maaari ninyong mapanood muli ang mga naunang episodes at maaari nyo ring aralin ang mga tinuro namin sa inyong mga kanta at i-memorize ang mga verses na tinuro namin. Nawa ay palagi ninyong tatandaan ang mga kwento at mga aral sa Biblia na inyong natutuhan. Maaari nyo ring ikwento ang ating natalakay sa inyong mga magulang, kapatid, mga kaibigan at mga kalaro. Huwag nyo ring kakalimutang manalangin, magbasa ng Biblia at tumawag ng Oh Lord Jesus!
Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus! Dahil kapag ginawa ninyo ang mga ito, kayo ay magiging mga mahusay! Paalam! Hanggang sa muli!